Hi, good afternoon. Good morning, good evening, good day kung nasa parte kayo ng mundo. Nabubulol na ako. Welcome sa panibagong vlog. Ayan na, meron kaming regalo sa trabaho. Happy Easter yan, nakasulat dyan. Ito yung regalo ng amo ni Mrs. Pero bubuksan niya tayo sa Sunday na. Sa Sunday pa bubuksan. So, ayun, natapos ko na yung aking trabaho. At, ayun, sinabi sa amin na hapon hindi na kami magtatrabaho. Sarado yung pabrika. And makakapagpahinga tayo, di ba? Makapagluto tayo mamaya. Nagluto si Mrs. ng, ang tawag dito? Fish steak. Parang tanigi steak yan. Ay, sa wakas, makakapagpahinga ng mahaba-haba. Pero si Mrs. may trabaho pa mamaya. Hapon. At ayun, kainan muna kami. Thank you, Lord. Sarap na ano? Yan. Sarap. Go, let's go. Ikaw, kumain ka na? Ay. So, wala naman akong trabaho. Hatid ko muna si Mrs. Baka mabigyan ng panggasolina. Mahangin na naman na. Mahangin. Yun, nandito na kami. Ciao. Ciao. Babatyo ka pa? Ciao. Antok na ako. Tutulog muna ako ng konti. So yun, pagkahatid ko kay Mrs. nagpunta ako ng supermarket para bumili ng panghapunan. Pabili rin ako ng super glue. Super power. Hindi ko alam kung ano na to, glue, o matibay. Para siyang atak siguro. Kailangan ko kasi to. And bumili ako ng hipon. Pero frozen siya. Lalagay ko muna dito para siguro naman mamayang hapunan, yung hindi na siya frozen, malambot na. And yung pahinga muna ako ng konti. Bumili ako ng glue kasi balak kong ilagay ito, etong magnet na to. Ayan balak kong i-glue dito. Eto, dito sa gilid na to. Oops, nalaglag. Teka, lalapit ko yung camera. Dito sa gilid na to, bala kong ilagay yan. Para itong charger ng aking mic. Oh, palagi nalalaglag eh. Dito ko ilalagay, di ba? Kasi minsan hindi ko makita kung saan ko na ilagay. So yan, nakaganyan lang siya. At syempre, ito yung mic. Para papatong ko lang siya dyan, di ba? Yan. Ayun. So, let's go. Kasi minsan hindi ko makita kung nasan yung mic ko eh. Hindi ko lang kung saan ko napapalagay. Ayun bumuli ako ng 3 ganito na mini lang, maliit. Kasi alam niyo yun, pag malaki yung binibili, yung attack, katulad ng attack na normal, minsan nasasayang lang dun sa di ba? Sa lalagyanan, titigas na ng titigas. Eto, ayan 3 siyang maliliit. Di ba? So, let's go.
Yan, nalike ko siya dito. Yun. Yan, meron na siya. Attack. Uy. Ayan ah. Iyon, di ba? Nakakapit na. So, parang pangit tingnan. Pag ganun ng kulay. Hindi ko muna pala nakulayan, no? Kahit itim man lang. At yan, dami ko pang stock. Let's go. Bala ko kasing gawan din ng drawer tong aking ano na to. Table. Kasi yung drawer niya, ayun lang, yung malambot, parang tela. Bala kong lagyan ng yung kahoy. Para maganda, di ba? Pero kailangan kong kuhanin yung sukat nila, di ba? Madali lang naman siguro to. At naisipan kong buhayin tong aking GoPro. Palagay ko, hindi na siya nag-ano. Ayan o. Lobat lang. Ayaw na oh. Ayaw mabuhay. Sayang. Tagal ko kasi hindi ito nagamit eh. Subukan ko muna i-charge. Meron pa akong extra battery dito. Tingnan ko kung gagana. Yan. Yun, nabuhay. Nabuhay. Sira kasi yung pindutan niya. Ayan oh. Malalim. Pero nabubuhay siya. Ayan oh, nabuhay na. Di ba? Yun. Wala palang memory card. So, charge ko muna ito palang battery na ito. Yan. Mamaya meron na ulit yan, di ba? Mabubuhay na ulit yan pag nag-charge na. So, patong ko muna dito. Hinihingi ni kuya. Hinihingi ng anak kong panganay. Yung GoPro ko. Sa bagay, hindi ko rin naman nagagamit. GoPro, 10. Yan. At, yun lang yung sira niya. Hindi naman sira. Mahirap lang buhayin. Kailangan mo talagang, hindi ko lang kung napapalitan to eh. Itong goma na to, medyo nabutas. Kaya natatakot akong gamitin sa ilalim ng tubig. Baka pasokin ng tubig. Di sira. Ito, meron naman akong extra battery ng ng camera na to. Yan meron tayong dalawang extra battery ng ng official ng DJI. So, yan, may number din yan. Di ba? Ang number nito. Ito lang pala may number. Number 1. Talagyan ko din pala ng number to. Yun. Bale, gagawin kong number 3 to. Kasi itong ginagamit ko na nasa loob ng camera ay number 2. Ito, number 1. Ito, 0 dapat pero gagawin ko itong number 3. Yun. Yan, may number 3 na siya. Para pag nalolobat, alam ko kung alin ang lobat, kung anong number, no? So, yun, okay na. Hi, bala ko matulog muna. Yun, nagcha-charge na, nabuhay na. Bala ko matulog muna at inaantok. Sanay ako matulog kasi ng hapon. Pagkatapos kong magtrabaho, kakain lang ako. Tapos tutulog lang ako saglit dito sa sopa. So, yung halos ginagawa ko araw-araw pag may trabaho. Ngayon, siyempre wala kaming trabaho ngayong hapon. Ang nangyari, para akong inaantok. So, ayun, tutulog muna ako. Mamaya ko pa naman kakaunin si Mrs. Alas 6 pa. Alas 3 pa lang. So, ayun, nakakaingit pala yung mga, yung mga, sa atin. Nagbabakasyon, di ba? Palibasa Holy Week. Walang mga trabaho, bakasyon. Tapos malapit ng mag-graduation, malapit ng matapos ang school. So, congrats sa inyo sa mga anak nyong gagraduate. Isang malaking karangalan yun para sa ating mga magulang, di ba? So,
Hey! Ikaw? Nakakamiss din yung ano eh, na? Yung mga kaibigan kong nasa Pilipinas, pag nakikita kong story nila ngayon, puro sila nasa dagat. Ganun ang ginagawa namin sa Pilipinas pag mahal na araw. Kasi sobrang lapit lang ng bahay namin sa dagat. 1 kilometro lang yata o 1.5. Nilalakad lang namin. So tuwing mahal na araw, pupunta ka doon ng maaga. Kasi pag hindi ka pumunta ng maaga, wala kang makukuha pwesto. At punong-puno talaga yon yung anong yon, yung dagat namin sa Nasugbu, Batangas. So, ayun, nakakamiss, di ba? Tingnan niyo yung kinabit kong magnet, oh. Ayan yung kinabit kong magnet. So, magpapahinga muna ako. Tatanggalin ko yung mic ko. And, boom, di ba? Nandyan lang siya, nakadikit. So, pag gagamitin ko, kuhanin ko lang ganun. Pag hindi ko gagamitin, yun. Para hindi ko palaging nalilimutan. Kasi minsan nalilimutan ko eh pag nandito sa loob ng drawer. At yun lang. A few moments later. Ay, grabe, sarap ng tinulog ko. Bala ko, konti lang eh. Hindi ko alam kung ilang minuto ako nakatulog. At mag-aalas 6 na. Palabas na si Mrs. Natulog din si Basti eh, kaya pala sobrang tahimik eh. Kala ko lumabas. Liwanag pa dito. Sinarado ko lang to. Yun, maliwanag na ulit. Mamaya lalabas na si Mrs. Ilang minuto na lang. Anong oras na? Nasakto. 5:57. 3 minutes lalabas na siya. So, magpe-prepare na rin ako. At susunduin ko siya. Ayun, susunduin ko na si Mrs. Oh. Anong ginagawa mo dyan? May ginawa kang kalokohan na. Ha? Wala naman. Nakaabang lang siya eh. Andito yata si Basti. Hindi ko nadidinig ang boses kanina pa. Natutulog. Tumawag rin yung kapatid ko. Nagyayayang mag-shot. Parang hindi ko pa alam. Gusto na lumabas ni Mrs. Tingnan niyo yung 6:00, oh. Liwanag pa. May araw pa. Kaya ito yung suot kong salamin ngayon. Pag mataas yung araw, mas maganda itong salamin na to. Talagang nabablock niya yung araw, no? Medyo malamig. Anong amoy yun? Amoy ano? Pabango? May natapon sigurong pabango dito. Baka may nagpaparamdam dito. Ang lakas ng amoy eh. Pabango. Parang may natapon na pabango. Pabango ng matatanda. Let's go. Grabe ang traffic eh. Kaya minsan masarap pa yung nakamotor eh. Pag nakakotse siguro ako, ilang minuto rin bago ako makarating dito. Nandito na yung nag-book sa akin eh. Sino yan?
Sabi, Kaya, may chika lang. nagpapamerienda ka? Saan? Pizza? O hindi? Hindi. Anong luluto mo? Wala. Oh, Walang butter eh. makiwala. Meron sa rep Asi wala ba? Ah, meron ba? Meron. Eh, hindi ko alam kasi kung anong gusto mong kung pasta o riso. Wala naman riso. Wala din pasta. Wala din pasta. Wala din riso. Wala ba rin pasta? Oo. Bibili din. Bili tayo. Andiyan mo. Bumili din tayo ng riso kahit kalahating kaban. Nakakasya ba ako? Ang traffic dyan eh. Sa Conad tayo bumili ng pasta. Sale. Sale ba sa Conad? Pinagdomani na lang yata o Domenica. Ang leche, ang barila. May abutan naman kaya tayo. 20 ha. Saan tayo punta? Punta ba tayo ng Iper? Hindi. Bibili tayo pasta at saka ng bigas. Oh, okay. Wala yun ang Akala ko maglilibre si Mrs. ng pizza eh. daan sa Mapi. Gusto mo? Bibili tayo? Si Mapos naman, di wala rin. Tulog sa Basti eh. Okay, pag-message ko eh. Ay baka gising na. Nung umalis ako natutulog eh. Ay, di bumili tayo. Tilik-tilik tayo. Ito na. Saan tayo bibili ng riso dyan sa... Yan, check. Check sa panglag. Oh, okay. Petso kilo lang, no? Para kasya dito. Medyo kilo. Yung maliit, 20 euro. 5 kili. Ha? 5 kili. Panty, San Giocando. Bumili kami ng bigas oh. Pero yung binili namin ay ano lang, 5 kilos. Ayan. 5 kilos na jasmine rice. Magkano to? 11 euros. Yan. 2 euros. 2 euros isang kilo. Oo, mura pa rin yun. Mura na ba yun? Para. Yan. Mag-aano na lang kami. Yung shrimp butter garlic. At hindi na kami magpapasta. Bumili rin kami ng pizza. Naglibre si Mrs. Basti Yung. Kain muna tayo ng pizza. Tapos lalabas ko si Posti. Vegetable ah. mas mahapag Andito na kami ni Posti sa labas. Tingnan nyo naman oh. Anong oras na ngayon? Mga 7:50 na siguro. May araw pa, di ba? Tapos humihina na yung hangin. Sana bukas at sa mga hanggang Lunes maganda ang panahon, di ba? Ito enjoy na enjoy lang eh. Posti. Dito tayo. Ayun, kainan na naman. Sarap ng niluto ni Mrs. Si Mrs. na yung nagluto ng hipon. Yan. At naglabas kasi ako kay Posti. Tapos kanina lang yung kainin namin. Imbes na kanina dapat pasta, di ba? So yun, kainan na tayo. Thank you Lord. At masarap na naman yung pagkain, di ba? Kuha tayo ng manghang, syempre. Tapos patis. Let's go. Ha? basurahan. Basti, Saktong-sakto to, di ba? pagbabalat kita. At bawal ang karne. Hipon tayo. Ayan na lahat yun? Oo. Hindi rin pala kalamihan na. Okay lang. Pang 2 tao siguro, pang 3. Okay na. You know? Ito yung binili ko kanina sa market, supermarket. So yan, kain na na.
Baka yung panganay namin sumusundo sa airport. Nakakapunta na siya ng airport. Eh, sabi ko nga sa kanya, pag may magtatanong sa akin na kung sinong pwedeng sumundo sa airport o maghatid, sabi ko kay kuya, kung gusto niya, sasabihin ko sa kanya, siya yung maghatid. Kasi, di ba, pera rin yun, di ba? Service. Tapos ilang oras lang yun. Meron ka na agad ng kikitain, di ba? Yun lang. Kain na kami. Let's go. Tamang film lang si Mrs. ngayon eh. Sakit daw ang kanyang katawan sa pagod. Ha? Ikaw, ginagawa mo. Malapit na daw si na Marcus, yung anak namin panganay. Sinundo niya yung pinsan niya sa airport. So, success, di ba? Siya ngayon, nakapagbiyahe hanggang airport. So, ayun, yung kapatid ko kanina nagayaya mag-shot, pagod naman si Mrs. So, ayun, dito na lang, di ba? Ito yung titikman ko ngayon. Matagal ko na itong binili. Konti na lang yung natitira. So, ito ang krema ng palagay ko ano to, olive. Dahon ng olive. Ayan nagginawang alak. Ganda di ba? Pwede pa kaya to? Ang tagal ko na nitong binili eh. Lakas ng alcohol niya. Wow. Ito yung binili kong tagayan sa sa market nung bago kami na aksidente. Doon sa market ng second hand. May dalawa akong nakitang ganitong baso, pero medyo pricey. Kaya isa lang yung binili ko, medyo mahal siya. Tingnan nyo naman kristal. Pag inano mo sa ilaw, pag itinabi mo, kumikinang-kinang, di ba? And, sakto lang yung inom dito. Yung mga ganitong tagay, sakto lang. Hindi katulad nung yung iba na matataas, no? Na pag ininom mo, halos tatlong lago ka. Pero ito, isa lang. Isa pa. Ayan o konti na ang laman, Cheers tayo. Sarap. Bubuksan ko pala yung wine ni Mrs. Sige, bubuksan ko yung mo ha. Yan, yung Vino Bianco. Gusto mo? Bubuksan ko yung wine. Ito yung regalo kay Mrs. Pwede ko palang hindi nabuksan. Mag-aano na lang ako. Gin tonic. Medyo na-miss ko to. Yan. Meron tayong gin dito. Ang problema, hindi ko alam kung may yelo pa. Sana may yelo. Uy! May yelo pa. Titimpla ko. Gin tonic. At syempre, kuha tayo ng baso. Ayan. Syempre, ang tagayan. Let's go. At syempre, ang... Ito, masarap na. Pero konti na. Na tonic water. Pero marami naman kami stock dito. Kaya so nga lang, walang tatak. Ayun kasi mahalin yung tatak nun eh. Meron naman ako ditong iba-ibang tatak. Ayan tonic water din to. Sa Italian, aqua tonica. Ayan, lagay ko sa rep. Timpla muna ako ng gin tonic. Oops, hindi yata nagsarado ang rep namin. Okay na. Timpla. Kuha lang tayo ng
Ginepro. Ginepro. Yan, Ginepro. Para siyang paminta. Pamintang buo. Ayan na. So let's go. Timpla muna tayo ng isang masarap na gin tonic. Di ba? Siyempre kakalingan natin to. Meron tayong gin dito na botanical. Ang bango. Pag kasi ganitong botanical, kadalasan pang ano to, pang mix. Pang gin tonic kasi ibang lasa na ito pag sinat nyo. Para sa may lasang mga ano, bulaklak. Okay na yan. Kluban na natin. Siyempre kuha tayo ng Ginepro. 4. Parang paminta. Lagay natin dyan. Siyempre ang ice. Buti na lang mayroon pa ako ditong cube ice. Siguro mga 2 malaki. Ayan, okay na yan. Siyempre ang ating tonic water. Yun! Oh, may natira pa. Pero okay na yan. Mamaya ako nang lalagay. Siyempre, hahaluin natin yan, no? Chopstick na lang ang panghalo natin. Yan, no? Tikman. Wow, sarap. Grabe. Sarap. Iba kasi itong gin na to. Masarap yung lasa niya. Sinubukan namin tagayin to ng mga barkada. Hindi namin nagustuhan. Medyo may mga lasa siyang mga halo-halong mga bulaklak, gano'n. Pero pag hinalo mo sa gin tonic, perfect. So, dito ko na tatapusin yung vlog ko ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo. So, ingat palagi. Lalong-lalo na yung mga nasa dagat, di ba? Katulad ngayon. Sobrang init sa atin. Tapos, mahal na araw pa. Mga tao nasa dagat yan. Katulad sa amin, sa Nasugbu, Batangas. Doon taon-taon ang dami nalulunod. So, ayun, ingat kayo. Siyempre, enjoy yung buhay, di ba? Enjoy yung araw. Habang bakasyon at init. Kasi mamaya, darating na yung ulan, hindi nyo pa na-enjoy, di ba? So, yun lang. Enjoy nyo lang kung anong meron ngayon at paghandaan kung anong susunod. Let's go. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Ingat palagi kayo at God bless sa inyong lahat. Cheers!